magkakapag-isang dibdib ang aking Iloy sa Raha. Kay Haralingayan, Kilala mo ang aking Iloy. bantog na babae ang iyong Iloy. May mga dayong mga ngalakal na dumating sa ating dalampasigan. Katinig niya si Amaya. Sila'y mga panauhin ng ating puhod, Silay. Amaya? Tama, Sumil. Ipinag-uutos ng Raha na igawad ninyo ang kalahati sa inyong mga kinikita, mga inaani at huli. Ang sinumang tumututol ay matitikman din ang parusang inagawad sa dalawang yan. At sa ginagawa niya, lalayo ang puso ng mga tao. Anong uri ito ng pamumuno? Batid na ng ina mo ang tungkol dito at siya'y walang tutol. Kaya't anuman salubin mo ay wala ng saysay. Isasagawa na ba natin ang paghihimagsik laban kay ang away? Sa ngayon ay nais kong gumawa kayo ng paraan upang makaharap ko ang Raha. Nang malaman ko ang kanyang tanggulan. Sino ang iyong mga kasama? Anong ginagawa nila sa aking balay? Ako'y nasusuka sa aking sarili. Pagkat hindi na ako malinis kay Manggubat. Ngunit gayon pa man, ang aking katungkulan bilang asawa ng Rahay ang siyang magbibigay sa akin ng kapangyarihan upang higit kong mapangalagaan ang aking mga anak. At ito rin ang magbibigay sa akin ng karapatan upang patawan ng kaparusahan ng mga taong nagmamalabis katulad ni Lamitan. Matagal nang wala sa wastong asal si Dian Lamitan. Kung kayo ay nasusuklam sa kanya, ganun din ako. Huwag kang mag-alala, Dalang. Pagkat siya'y aking sisingilin, kaya't magpatawag ka ng mga mandirigma. Tutungo tayo kay Lamitan. Siya'y aking hahatulan. Ako ay natuwa sa inyong sinambit, mahal na Hara. Ngayon din ay tatawag ako ng mga mandirigma. Ang mga kasama ko ay sina... Sila ay mga ngalakal na dayo. Nais nilang manuluyan dito ng panandalian upang kanilang mapagbili ang mga dalang sandata. Narito ang isa sa mga sandatang aming ginawa. Tanggapin ninyo bilang alay. Mahusay ang pagkakagawa nito. Kakahanga. Ngunit umaasa ako na hindi lang yan ang iaalay niyong buwis. Kapatid namin yan. Kaya narito pa ang aming alay. Naibigan ko ang iyong ibinigay, Bai. Ngunit, bakit may takip ang iyong muka? Maaari bang tanggalin mo yung takip mo sa muka nang sa gayon ay makita ko ang aking mga bagong kaibigan? Kaya't hinihiling ko, tanggalin mo yung takip mo nang ganap kitang makilala. Maaari bang makita ang iyong muka? Mahal na Raha, sa aking paniniwala ang mga babae sa kanilang lahi ay hindi maaari magpakita ng mukha sa kahit na sinong lalaki na hindi nila mana, ama o kapatid. Ito ang kanilang paraan upang pangalagaan ang kanilang pagkababae. Ipagpumanin ninyo, Raha. Ngunit tama ang tinura ng Ginoo. Kaya hindi namin mapagbibigyan ang inyong kahilingan. Lalo na't ito'y lalabag sa kutusan ng aming diwata. Kung sa gayon ay hindi ko kayo pipilitin suwayin ang inyong paniniwala. Sa halip ay bibigyan ko kayo ng karapatan manatili dito sa aming puod hanggang sa inyong nais. Dagang salamat. Hayahay, anong ginagawa mo riyan? Paumanhin, mahal na Raha. Ngunit may pinag-uutos ang mahal na Hara. Kaya tumihingi ako ng pahintulot sa inyo na lumabas sa balay. Gawin mo ang iyong nais. Ibig ko kayong ipakilala sa aking Hara.
Ipagpaumanin ng mahal na harap. Ngunit ayaw na namin gambalain pa ang iyong asawa. Kami lilisan na. Magbibigay ako ng piging dito sa aking balay mamayang gabi bilang pagdiriwang sa ikalawang gabi ng aking pag-aasawa. Kaya tinaanyayahan ko kayong dumalo. Ang mga taong bayan ay pinatungan nyo ng karagdagang buwis. At ngayon naman ay nais nyong magbigay muli ng isang piging. At sino ka upang pahiin ako sa harap ng mga panauhin? Kanina pa nagtapos ang pag-uusap natin. Bakit narito ka pa? Ipagpaumanhin yung kapunuan. Nasabi ko lamang yan sapagkat ayokong isipin ng mga taong bayan na ang kanilang pinaghihirapan ay napupunta sa mga bagay na walang saysay. Batid mo ba na ang katapalasang dala mo ay maaaring magdulot sa iyo ng kaparusahan? Hindi ka na kailangan pang magalit. Sapagkat hindi naman namin narinig ang sinambit ng Ginoo. Magpasalamat ka, Bagani, pagkat anak ka ni Lingayan. At magpasalamat ka rin sa ating mga panauhin pagkat malaki ang awa nila sa'yo. Makakaalis ka na. Tayo na, Ginoo. Raha, pagpaumanhin, papaalam na kami. Magpapaalam na kami, Raha. Ginoo, tinakot mo kami kanina sa iyong matapang na tinuran sa Raha. Ang buong akala ko ay mapupugutan na tayo ng ulo kanina. Walang masama sa aking mga sinabi kanina. Ang aking mga tinuran ay katotohanan. Anong uri ng pinuno ang gagawa ng ganitong bagay sa kanyang naaahopan? Isang Raha na walang pagmamalasakit sa kanyang mga mamamayan. Huwag ka na magsalita pa, Ginoo. At baka marinig pa tayo ng mga bantay dito. Kaya tama na. Masagita makabubuting umalis na tayo dito. Mauna na kayo. Hihintayin ko pa si Nasong yan. Ngunit, Ginoo, Narinig niyo ang aking mga sinabi, hindi ba? kayo masusunod. Ikaw kasi, tigas ng ulo mo. Sigawan tulitan. Nakita mo ba ang inasal ni Bagani kanina? Narinig mo kung paano niya ako kausapin? Wala siyang galang. At tila wala rin siyang takot na ipahiya ako sa harap ng mga panauhin. Nasaksihan ko ang lahat kapunuan. At tama kayo. Tila lumilihis na nga sa kagandahang asal ang Ginoo. Hindi ko na nagugustuhan ang mga pangyayaring ito. Hindi ko mapapatawad ang ginawa ni Bagani. Narito pa pala kayo, Ginoo. Sapagkat ako'y tinuruan ng tamang asal ng aking iloy, nararapat lamang na intayin ko kayo upang pasalamat ang ating mga panauhin. Bay, daghang salamat sa pagtanggol na ginawa mo sa akin. Sa harapan pa ng Raha. Lubos ko tong tatanawin ng utang na loob. Hindi ka dapat magpasalamat sa akin. Sapagkat ikaw ang una nagtanggol sa akin. Ang naisin ng Raha na makita ang aking mukha. At nais ko lamang sambitin sa'yo. Huwag sana pabugso-bugso ang iyong damdamin. Sapagkat yan ang magpapahamak sa'yo. Sa pagkakatanda ko, ay may babala kayong sinambit noon sa inyong uray. Na si Bagani ay haharapin ninyo sa sandaling matapos ang pag-iisang dibdib ninyo sa kanyang ina. Asawa niyo na ang Hara, kaya wala akong nakikitang masama kung ipatutupad niyo ang nais niyo sa Ginoo. Tama ka, Paragay. Marahil, ito na nga ang tamang panahon upang ibigay kay Bagani ang kanyang nararapat na kaparusahan. Sa aking pakiwari, tila may pag-aalala sa pangungusap ng dayo. Ako'y natutuwa, ngunit hindi ko maiwasang magtaka sapagkat hindi pa tayo lubos na nagkakakilala at ganito na ang iyong pakikitungo sa akin. Ang aking asawa ay sadya lamang maawain at makalinga sa mga taong hindi niya kilala. Kaya sana, huwag mong bibigyan ng kakaibang kahulugan. Paumanhin, hindi ko to binibigyan ng kakaibang kahulugan. Huwag niyo sanang isipin na wala akong galang sa iyo o sa inyong asawa. Hindi ko na kayo gagambalain pa. Papaalam na ako. Sungil, Ginoo, bye. Daghang salamat. Hanggang sa muli natin pagkikita.
bawas-bawasan mo yung pakikipag-usap at pagpapakita ng kakaiba sa Ginoo. Sa aking pakiwari ay nakakahalata na siya sa'yo. Gayon din ang sa pantaha ko, Amaya. Hindi ko nais mapunta sa iba ang dalang sandata ng dumating na dayo. Kaya nais kong tunguhin niyo sila sa lugar na sinabi ko. At kunin ang lahat ng kanilang mga kalakal sa pamamagitan ng bulawang ito. Saan galing ang mga bulawang mong ito para tawag? May gumugulo sa aking isipan sa ngayon. Ano yun, Amaya? Si Ahab. Nasaan si Ahab? Wala kang dapat alalahanin sapagkat siya'y ligtas dun sa kakahuyan, kung saan pansamantala silang nananahan ni Kuling. Kung gano'n ay magiging panatag na ang aking kalooban. Si Paratawag, nais kong sabitin mo sa kanya na kami na lamang ang pupunta sa Raha, sapagkat meron akong nais pagawa sa kanya. Narito ang mga bulawan. May dala kaming mga sandata na iaalay din sa ating pangkat. At sa sandaling magbigay ng hudyat si Angaway na maaaring ikalakal ito. Nais kong may utusang kang taong maaasahan upang bilhin ang mga ito. Pagkatapos ay dalhin mo kay Ahab upang siya ang mga laga. May namang iyong naisip, Amaya. Susundin ko ang mga sinabi mo. Hindi na mahalaga para malaman pa kung saan galing ang bulawang yan. Sundin mo na lang kung ano mga biniling ko sa inyo. Kung gayon ay yayao na kami. Tayo na. Kasama, ako'y kinausap ng Dalaang. Pagkat inuutos sa kanya ni Hara Lingayan na tayo ay maghanda. Pagkat sasamahan natin sila upang takpin at parusahan si Dian Naditan. Kung gayon ay tayo na. Dadagang, may na daw idudulot ang pagparusa kay Dian Namitan. Na siyang dapat maganap upang matigil ang pagmamalupit ng babaeng yan. Alonsina, ikaw na muna magpatuloy ng ating ginagawa. At tutunguhin ko si Dalaang upang makibalita. Masusunod, Dadagang. Sapat na marahil ang layo ng ating kinaroroonan upang hindi na kayo matunto ng galit ni Haralingayan. Kaya nga, humanap ka na ng inyong magagamit upang makapagpatayo kayo ng pansamantalang matutulugan yun ng aking iloy. Masusunod ba eh? Hindi ko alam na ikaw ang tutulong sa akin upang takasan si Lingayan. Nangangahulugan na kahit marami kang sama ng loob sa akin, kinikilala mo ako bilang iyong iloy. Ako hindi masamang anak. Hindi ko maaatim na kayo ay makitang mapahamak kahit pabatid kung kayo ay tunay namang may kasalanan. Pinayaan. Hindi kasalanan ang ipaglaban ng aking karapatan at katayuan sa sino mang nais na umagaw nito sa akin. Ngunit pinagtangkan niyo pa rin ang buhay ng iloy ni Bagani. At batid kong magagalit sa akin ng aking kaibigan kapag nalaman niya ang aking ginawa. Ngunit tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kayo pa rin ang aking tunay na iloy. At hindi ko na naising kayo ay maparusahan. Labis-labis akong natutuwa sa iyong sinabi, Binayaan. Ngayon ako nagsisisi kung bakit hindi kita iniruga nung ika'y bata pa. Kung alam ko lang na ika'y ganito magmahal sa iyong magulang. Sana'y ipiniramdam ko ang aking pagmamahal noon pa man. Pero hindi pa huli ang lahat. Inayaan tanggapin mo ang aking pagmamahal at ang aking pasasalamat. Napakasarap ng yakap ng isang anak na tunay na nagmamahal at pangangalaga sa kanyang magulang. Sapagkat ito ay yakap na tunay na kalulugdan. Paumanhin, iloy. Dian Namitan.
Ngunit kailangan ko nang bumalik sa aming podo upang walang makahalata na ako ay may kinalaman sa inyong pagkawala. Kailangan ko na rin malaman ko anong nagaganap doon. Maiwan ko na muna kayo rito at mag-ingat kayo. Binayaan. Naway makarating ang mga taong inutusan ni Paratawag upang bilhin ang mga sandata. Nang sa gayon ay hindi sila maunahan ng iba. Amaya, Salima, kung hindi ako nagkakamali ay kilala ko ang mga taong ipapadala ni Paratawag. Kaya hayaan ninyong maiwan ako dito upang ituro ko sila sa inyo. Salima. Salima, kanina ka pa kinakausap ni Sungil. Ngunit tila hindi ka nakikinig. Anong iniisip mo, Bay? Huwag mo sasabihin sa akin si Bagani yan. Hindi si Bagani. Kung hindi ang aking Iloy, Ang iyong ina? naroon siya kanina. Siya ang ayahay na sinisigawan ni Angaway. Batid nating dalawa na hindi ito ang paraan na makakapagligtas sa akin sa kamay ng Hara. Sapagkat tiyak ko na patuloy niya akong ipapahanap kahit saan ako magtago. Ang ibig kong sabihin, wala sa iyong mga kamay ang aking kaligtasan, kundi nasa kamay ng Raha o ni Uray Hilway. Inaasahan niyo bang dudulog ako sa kanila upang tulungan nila kayong mapatawad ng Hara? Kung gagawin ko yun, malalaman nilang lahat na may kinalaman ako sa inyong pagkawala. Isang bagay na hindi ko maaaring isuwalat pagkat ayokong masirang tiwala sa akin ng kaibigan ko at ang dato na si Bagani. Si Dalang ay nanilbihan na kay Angaway magmula nang matuklasan niya na si Binayaan ay hindi ikaw. Kung hindi nagpapanggap lamang na ikaw. Ang ibig sabihin, alam na ng aking Iloy na ako ang kanyang totoong anak. Oo, batid na niya ito. Ngunit ang alam ng lahat ng mga taga rito, ikaw ay patay na. Kay sakit isipin. Ngayong batid na ng aking Iloy na ako ang kanyang anak, hindi man lang ako makalapit sa kanya. Hindi ko man lang siya mayakap. Ngunit naniniwala ako, darating ang tamang panahon. Muli ko siyang mayayakap. Hindi pa nga ito ang angkop na panahon na Maya. Kaya mag-iingat ka sa iyong mga kinikilos upang walang sino man ang makahalata na meron tayong binabalak sa puod na ito. Hindi ko inuutos na humingi ka ng kapatawaran. Ang sinasabi ko lamang ay magagawa lamang akong patawarin ng Hara kung mamamagitan ng Raha at upang mamagitan ng Raha. Kailangang mayroon kang ibigay sa kanya na hindi niya matatanggihan. Kung itutulak niyo ako upang muling akitin ng Raha, hindi ko magagawa yun. Lalo na ngayon na siya ay may asawa na. Ayun ang Ginoo. Bagani, nakarating sa akin ang pagsagot mo sa Raha. Bakit ka nagpatangay sa iyong damdamin? Bakit ka? Kuya Banok, kung maaari lamang ipagbaliban mo muna ang iyong galit sa akin, may ibang bumabagabag sa aking isip. May bumabagabag sa inyong isipan, Ginoo? Ang babaeng Dayo, siya ang gumugulo sa aking isipan. Bakit naman, Ginoo? Hindi ko mawari kung bakit ganito ang aking nararamdaman simula nung makilala ko ang babaeng Dayo. Ngunit malakas ang aking gutob. Siya si Amaya. Simulan na natin ang kalakal. Mga tagapod, kami ay mga panday at mga ngalakal na nagmula pa sa malayong pook. At ang mga nakikita nyo ito ay inaalok namin upang ikalakal na. Kukunin namin ng aking kapatid ang lahat ng yan. Kapalit ang bulaong ito. Lubos namin kinatutuwa ang iyong tinurang Ginoo. Kaya't narito ang aming mga sandata kapalit ng bulawan na yan. Sandali muna. Bakit nyo inuubos ang lahat ng inaalok nila? Sila'y nagkasundo na.
Kaya hindi mo na maaaring baliin ang kanilang napag-usapan. Liban na lamang kung ang mga kalakal na ipagkasundo na ay tuturingan ng higit na maraming bilang ng mga bulawan. Ano ka mo, Ginoo? Ang babaeng dayo? Inaakala mo si Amaya? Patay na si Amaya Ubo. Kaya ang iniisip mo bang dayong na yung binanggit ay isang dungan? Meron bang nakakatawa? Hindi ako natutuwa sa inyo. Paumanhin, Ububagani. Ngunit, hindi mo kami masisisi kung kami man ay matawa sa iyong sinambit. Sapagkat malayong mangyari na ang dayong iyon ay si Amaya. Sapagkat siya'y patay na. Batid kong patay na si Amaya. At oo, maaaring tila nahihibang na ako. Ngunit paano ninyo maipapaliwanag ang aking nararamdaman? Sa tuwing pinagmamasdan ko ang babaeng dayo, si Amaya ang naaalala ko. Saan galing ang mga bulawan na yan, Silay? At hindi ba't ikaw ay isang alabay? Bakit ka mamimili ng mga sandata? Sinamahan ko lamang si Gadang. Ang mga sandatang yan ay nais kong kunin upang maibahagi sa aking mga kaanak. At ang iba naman ay nais kong manatili sa aking pangangalaga. Kaya tanggapin ninyo ang bulawang ito bilang kabayaran sa lahat ng inyong pinanday. Ipagpaumanhin niyo. Ngunit kami nagkasundo na. Higit na mahalaga sa amin ang pakikipagkapwa-tao kaysa sa mga bulawan na yan. Maraming salamat. Marahil ay may pagkakatulad lamang sila sa kilos o gawi. Ngunit iyon lamang yun, Ginoo. Kaya huwag niyo nang babanggitin itong muli. Sapagkat kung may makarinig sa inyo, iisipin nila na kayo ay tunay na nahihibang na. Ububagani, saan ka pupunta? Ikaw ba yung nagalit sa aming panglilibak? Patawad! Ububagani! Tapos na ang pangangalakal. Ipagpaumanin niyo. Ngunit nais ko na magpahinga. May magandang asal ang dayong yon. Sino siya? Ano ang kanyang ngalan? Ang pangalan niya ay Salima. Pagani! Pagani, magbalik ka dito! Pagani, magbalik ka! Tila malalim ang iyong iniisip ay. Ginoo? Bata pa lamang ako pangarap ko maging isang baylan, tulad ng namayapa kong ina. Ang pagiging babaylan ay karapatan lamang ng mga babae. Ngunit Uray, May tuntunin tayo at mga kinagisnang batas na hindi natin kailanman maaaring baliin. Batid kong malalim ang pagtingin mo kay Bagani. Kaya hirap ang damdamin mong ipagkait sa kanya yung tiwala. Tama ka, Daya. Si Bagani ang isa sa kahinaan ko. Bakit hindi mo subukang buksan ang loob mo sa ibang nagnanais na mahalin ka? Bakit pa natin ililihim ito sa Ginoo, Bay? Gayong alam mo naman na kapanalig din namin siya. Ngunit kinapopotan niya ako. Nahiwatigan namin na ikaw ay iniibig pa rin ang aming Ginoo. Si Salima, nais ko magtapat kayo sa akin. Kung ano man ang batid namin tungkol sa kanya, nakatitiyak kaming alam rin ninyo. Totoo bang sinasabi ninyo? O may nililihim kayo sa akin? Ang aking katapatan sa kanya hindi niya binigyan ng halaga. Kaya tama lamang na hindi ko ipabatid sa kanya ang aking mga nalalaman hinggil sa mga gawain ni Ginoong Bagani. Sabihin mo sa akin ang iyong nalalaman. Sila ay nangangalap ng mga mandirigma, tutulong sa paghihimagsik labang kay Raha ang ngaway.